Paano nga ba malalaman na buntis ang isang babae kahit walang pregnancy test? Kung nakipagtalik ka at nagtataka ka sa loob ng 1 week kung buntis ka na ba, para sa iyo ang video na to. Dahil kahit wala kang pregnancy test, gamit ang 20 na senyales ay malalaman mo kung buntis ka nga ba o hindi. Number 1, menstrual cycle. Kung ikaw ay regular na nagme-mens at biglang nawala ang menstruation mo, magtaka ka na. Kung irregular naman ang menstruation mo at hindi ka pa rin talaga dinadatnan, maaaring maging normal lang sa'yo yun. Pero kung normal yung menstruation mo at hindi ka na dinadatnan, ay isa yon sa mga senyales. Pangalawa, morning sickness. Ang morning sickness ay karaniwang nararamdaman ng mga buntis. Kapag babangon sila, ang bigat-bigat ng pakiramdam. Yung parang may nakadaghan sa dibdib mo. Ang bigat ng kamay mo, ng paa mo, parang may humahatak sa'yo na dun ka lang, mahiga ka lang. Pangatlo, pagbabago ng pakiramdam. Yung tipong iba't iba ang nararamdaman mo. Mamaya maiinis ka, mamaya masaya ka, mamaya magagalit ka. Parang lahat ng bagay ay meron sa yung issue. Pwedeng makaramdam ka ng pagkapagod, sumasakit yung dibdib mo, pagkahilig sa mga pagkain, na dati naman ayaw mo nun, pero bigla mo na lang hinahanap-hanap yung mga pagkain na gusto mo. Pang-apat, pagbabago ng timbang. Posibleng bigla kang bumigat o possible naman na bigla kang gumaan. Kung wala naman nagbabago, hindi ka naman nag-i-exercise, normal lang naman yung kinakain mo, hindi naman nagbabago. Tapos biglang nag-iba yung timbang mo. Wala naman nagbago sa schedule mo. Tapos biglang nag-iba yung timbang mo. Possible na isa rin yun sa mga senyales. Panglima, pagbabago ng dibdib. Posibleng buntis ka kung ang dibdib mo ay lumalaki, kakaibang laki. Tumitigas, na parang merong nabubuong gatas sa loob. At kakaiba yung pakiramdam mo sa yung hinaharap. Parang weird. Lalo na kapag nagsusuot ka ng bra, may iba kang napansin, mas lalo siyang tumambok. Mas nahubog. O parang mas lamog. Pang-anim, pagkaantok at pagkapagod. Yung tipong sobrang-sobra ang antok mo. Alas 8 ka naman natulog or hanggang alas 10 ng gabi. Hindi ka naman natulog ng alauna, alas 2. Pero grabe yung antok mo. Grabe, gusto mo na lang matulog ka na lang sa buong week, sa buong maghapon. Dahil nga, nagbabago ang ating hormones sa ating katawan bilang isang babae. Pang-pito, labis na pag-iihi. Yung tipong oras-oras ay naiihi ka. Iba yung nararamdaman mo. And then, yung pag-ihi mo mas malakas. Yung pag-ihi mo mas buhos na buhos. Ang dahilan nito kaya ang buntis mas napapadalas ang pag-ihi dahil mas dumadami ang dugo sa kanyang katawan. Lalo na yung presyon sa kanyang pantog. Dahil nga meron ng nabubuong baby. Pangwalo, pagka-sensitive sa amoy. Posibleng mainis ka sa mga sobrang amoy tulad ng amoy ng papango na dati naman ay lagi mong ginagamit. Amoy ng pintura, amoy ng street foods, amoy ng sibuyas, amoy ng rugby, o amoy ng sabon, amoy ng toothpaste, tsaka lalo na sa ulam. Kapag ka ganun ay possible ngang buntis ka. Kapag naamoy ka ng pagkain, tapos naduduwal ka, nasusuka ka na parang binabaliktad yung bituka mo, ay isa na yung possible na sinyalis ng pagbubuntis. Pang-siyam, pagbabago sa panlasa. Yung mga normal na kinakain mo naman, yung dati mong inaalmusal, tinatanghalian, ayaw mo na nun. Iba na yung gusto mo, biglang nag-iba yung mood mo. Kung dati kumakain ka ng bagoong, ayaw mo na nun. Ayaw mo na din ng itlog, ayaw mo na ng hotdog. Iba na, ang gusto mo na. Pares na yung gusto mo. O kaya fried chicken na lang lagi. Pang-sampo, medyo paglaki ng yung tummy, lalo na kung sa unang buwan pa lang. Medyo para na siyang nagiging bundok. Kung dati flat tummy ka, ngayon naging curve na, medyo naging curve na. Number 11, paglaki ng ari ng babae. Possible na ang iyong ari ay mas tumambok o mas lumapad ang iyong ari kung ikaw ay buntis.
O nag-iba yung itsura niya, nag-iba yung shape niya. Parang naging wild yung itsura niya. Kung dati nakatiklop lang siya, ngayon parang iba na, alive na alive. Number 12, pagbabago ng kulay ng balat. Merong mga nagbubuntis na mas umiitim dahil sa kanilang hormonal changes, at meron namang mga buntis na mas pumuputi ang kanilang katawan. Sinyalis na ikaw ay buntis, pwede kang tubuan ng dark spots, melasma sa mukha, o sa leeg at sa iba pang bahagi ng ating katawan. Alam mo naman walang nagbago sa schedule ng buhay mo, wala ka namang ibang ginawa, pero nagkaroon ka pa rin ng mga ganong sinyales sa katawan na kakaiba. Number 13, pagbabago ng iyong emosyon. Ito yung tipong medyo ka naiiyak. Gusto mo yung atensyon ay sa'yo nakatuon. Paminsan-minsan, bigla kang may maalala, bigla kang maiiyak, o sa simpleng bagay lang na hindi mo nakain, hindi na ibigay sa'yo, ay nag-iiba na agad ang mo. Kung dati kang masiyahin, lagi ka nang iyakin. O kaya naman, kung hindi naging iyakin, naging magagalitin o mainisin. Nangyari yon sa pagkakataon na wala naman nagbago sa ugali mo, pero bigla ka na lang naging ganon. Number 14, paglaki ng kalamnan at litid. Maaaring ang ating mga kalamnan at ang ating mga litid ay magbago ng hubog. Mas magbago ang hugis. Dahil ito sa paglaki ng sanggol sa loob ng tiyan. Number 15, bigla ang pagbago ng iba't ibang parte ng katawan. Pwede nyo, dito mo, mas tumambok siya, yung balakang, yung sa may likod, medyo tumaba ng konti, at yung balikat. Number 16, bigla ang paglaki at paglabas ng areola. Ang areola o ang maitim na bahagi sa paligid ng ating suso, maaaring mag-iba ang kulay dahil sa pagbabago ng ating katawan. Mas maaaring maging dark ito. Maaari ding mas maging malapad o magkaroon ng maliit na bukol. Number 17, labis na pagkapagod at pagkahilo. Hindi po wala ka naman masyadong ginawa sa loob ng 1 week, sa loob ng maghapon. Lagi ka na lamang para kang matutumba. Parang nag-out of balance ang iyong katawan. Yung parang gumagano. Dahil nga ito, dahil tayong mahihilo kapag ikaw ay buntis, dahil mas dumadami ang dugo na dumadaloy sa ating katawan dahil may nabubuong baby sa tiyan. Number 18, pagbabago ng pananaw sa pagkain. Madami ka nang mas gusto, madami ka nang mas ayaw, madami kang kinikrave na kakaiba. Tulad na lamang ng isaw, balot, mangga, at kung ano-ano pa, lalo na yung mga pagkain na wala naman sa panahon. At yung mga gusto mong pagkain ay weird, gusto mong paghalo-haluin yung mga pagkain. Parang gusto mong mag-experiment ng lasa, ng kakaibang lasa. May hinahanap kang kakaibang lasa na wala sa normal na pagkain. Number 19, pagduduwal o pagsusuka. Dito sa pagkakataon na to, yung pagsusuka mo, yung parang gusto nang lumabas ng bituka mo. At ang sakit-sakit sa ganto, masakit yung ganto, tapos, pinupush lahat ng kinain mo, kakakain mo pa lang, kalulunok mo pa lang, ay nasusuka ka na agad. And then, yung pagsusuka, hindi mo na kailangang mag-push pa, kusa na siyang nagpapump pataas. Kusa nang lumalabas yung pagkain, hindi mo na kailangang i-push pa. Mas madalas itong nangyayari kapag umaga, kapag bago tayong gising, lalo na kung wala pang laman ang ating tiyan. Panghuli, number 20, nag-iba na ang schedule ng pagtulog. 6 pa lang ng gabi ay inaantok ka na, or gusto mo naman matulog every 11 ng gabi. Nag-iba na, hindi mo na maintindihan yung pagtulog mo, naging ganun na lang lagi. Dahil nga, possible na naiinitan ka dahil sa kakaibang nangyayari sa iyong katawan at sa pag-iba ng hormones sa ating katawan. Hindi lahat ng babae ay nakakaranas ng ganitong sintomas, pero maaaring sa pagkadami-dami ng ating nabanggit, 20 na senyales, ay possible na meron ding nangyari sa iyo ng ganito. Kung isa lamang sa 20 na yun ang nangyari sa iyo at kahapon lang nangyari, bukas wala na, possible na hindi ka naman buntis kung ganon. Kung
kung tuloy-tuloy na siya, sa loob ng 1 month, sa loob ng 1 week, ganun ang nangyari sa'yo, lahat ng, sa tuwing na atin nabanggit, lahat yun nangyayari sa'yo, ay magtaka ka na. Dahil possible, isa na yon sa mga sign na ikaw nga ay nagdadalang tao o ikaw ay buntis. So yun lang for today's video. Don't forget to click the subscribe button and thank you so much for watching. Bye-bye!